ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sa Miyerkules, Abril 23, tuwing 2025. Ako ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Gobyerno magabaligya na sang 20 pesos kada kilo nga bugas pagbaligya suguran sa mga rehiyon sa Visayas. Isat Yugin palawig ang suspensyon sa face-to-face classes tubtob sa Biyernes bangod sa mainit nga tiyempo. Libre nga breast cancer screening sarang ma-avail sang kababainhan sa Antique. Pagpasaka kaso sa babae nga nagbai sa traffic enforcer kag live video matapos gin-flag down bangod sa traffic violation ginahandaan sa ICTTMO. Mga driver nga nagpositibo sa drug testing mahimo makaksan sang driver's license suno sa LTO. Ang di asukar ginaduso nga mangin model eco site sang probinsya. Las 4:12. Nagkaroon sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. nga sugura na sa gobyerno ang pagbaliga sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Sunod sa Tiglicom, hiwato ng pilot testing sa baligaan sa barato nga bugas sa Visayas Region. Sunod sa Tiglicom, sa Subong, ginalunsar ini sa Visayas bangod mas madamo ang nagakinahanglan sa mga rehiyon 3. Pero kung mangin matalunsay ang programa, ini ang igalunsar man sa bugos nga pungsod. Nabluhan nga ang Tiglicom, kaupo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City sa pagtambong sa closed-door meeting upod ang 12 ka Visayas Governor sa Cebu Provincial Capital. Duha ka template, isa ka 5 ka kilo per week per family, kag dugang 10 kilos per week ang ginaduso nga ipatuman sa nasambit nga pagbaligyaanay. Desurahan sa Sinapol ang inisyal nga pagpatuman sa promesa ni Presidente Marcos Jr. sa 2022 elections nga panuon sa 20 pesos ang presyo sa bugas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Palawig ang suspensyon sa face-to-face classes tugtog sa Biyernes bangod sa mainit nga tiyempo. Ang detalye sa balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginanunsyo sa ISAT University ang pagpalawig sa suspensyon sa ilang face-to-face classes halin Abril 24 tugtog Abril 26 bangod sa mainit nga tiyempo. Bangod sa niya nag-shift sila sa online classes.
Una na nga ginanunsyo sa Burutuan at nagpaiway sa ilang face-to-face classes halin Abril 21 tugtog Abril 23 bangod man sa mainit nga tiyempo. Magbabadahan naman ang pila ka mga nakaschedule nga face-to-face activities basta may maayo lang nga ventilation. Sandig sa datos ang Iloilo City Health Office naglabot sa 8 ang heat-related incidents na ginrespondihan sa Iloilo City Emergency Operations Center halin Abril 26 tugtog Abril 21. Sunod kay Dr. Michelle Tanteo Kayongkat, Medical Officer sa City RRMO, sa nasabit nga numero, 3 ang ginawihan sa gabi kung sa isa ang 45 anyos na lalaki kabuha sa senior citizens. Liwag naman siya nga nagpahanumdom sa publiko nga likawan ang magwa sa pangmalay kung wala man lang sa importante nga transaksyon, partikular ang halin alas 10 sa aga tugtog alas 3 sa hapon. Magsuksok sa mabugnaw, manipis kag light color nga panapton, kag regular nga mag-inom sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, sa Nelson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. libreng breast cancer screening ipatuban o kung sarang ma-avail sa ang kawainhan sa Antique. Ang detalye sa balita sa report ni Mary Hope Torrichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May aras ang libre nga breast cancer screening ang Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique para sa kababainan. Pinaagi sini mas temprano nga may baluan kung may ara sila sang risgo o kung simptomas ang sakit nga breast cancer. Ang pondo halin sa Cancer Assistance Fund sa Department of Health para sa libre nga sunomammogram. Suno kay Dr. Karen Delgado, isa ka resident physician sa Angel Salazar Memorial General Hospital Cancer Unit, importante ang early detection para malikawan pa ang paglala sa nasambit nga sakit. Samtang anunsyo naman sa provincial government sa mga interesado nga magpa-screening, magpadulong lang sa outpatient department sa Angel Salazar Memorial General Hospital para may baluan ng mga tika nga dapat sundon para sa breast cancer screening. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasaka sang kaso sa babae nga nagbahay sa traffic enforcer kag live video matapos gin-flag down bangod sa traffic violation ginahandaan sang ICTTMO. Ang detalye sa balita sa report ni General Bakla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hinanda na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang magpasaka kaso sa babae nga nagbahay sa mga traffic enforcer na nag-Facebook Live sa gin-flag down tungod sa traffic violation sa barangay Tabukan, Mandurriao. Ginpahayag ng traffic enforcer Arturo Saonia Jr. na may natabo nga disregarding traffic signs matapos magliko gikan sa left lane pakadto sa right lane ng babae sa intersection Rason ng Gintakop. Apaw nagpamalibad ang driver sa pagatag sang lisensya sa mga enforcers. Aso nga naglawig sang 4 ka oras ang stand-off sa tunga sang driver ng mga enforcers hasta nga ini ang naisyuhan sang citation ticket pagkagabi. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang mga driver nga nagpositibo sa drug testing mahimo makaksan sa driver's license suno sa LTO. Nagabalik si General Baklay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mahimo nga ma-revoke ang driver's license sa 4 na mga driver nga nagpositibo sa surprise drug testing sa giniwat na Oplan Rabas sa LTO kag PDEA 6 sa naglikad na semana. Ang mga nagpositibo ang dinalakipan sa isa ka taxi driver, tricycle driver ug 2 ka mga driver sa motorized jeepneys o kabahin sa 165 ka mga driver sa gintadalam sa drug test sa Abril 15 sa Ceres Terminal Tagbakharo kag Mohon Terminal sa distrito sa Arevalo. Santo sa resulta sa confirmatory test and verification sa PDEA, nagpositibo sa illegal nga droga kung siya buwang ila urine samples base sa sulat naging padala ni PDEA 6 General Director Melvin Istoque kay LTO 6 General Director Attorney Gadyoso Iluspando II. Ang resulta ang kumpirma paagi sa gas chromatography mass spectrometry kabahin sa ginapatuman na standard protocol sa ilalom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang anti-drug operation ang gimpatigayon sa PDEA, Philippine National Police, Department of Health, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kag Iloilo City Government, kabahin sa katuyuan suno kay LTO6 Director Attorney Hiluspan na napabilin nga hilway sa disgrasya ang mga pasero kag hilway man sa illegal nga droga ang mga driver sa pampubliko nga salakyan. Impayag naman ni LTO6 Assistant Regional Director Jack Punlo nga magpadayon ng kampanya sa ahensya para mahilway sa illegal nga droga ang transport system. Bagay nga dapat strikto nga sundon sa mga operators para sa proteksyon sa mga nagabiyahe nga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Karban pagid nga balita, nagpasalamat ang local government units sang Malayaklan sa tanan nga tourism frontliners kag service provider nga nagbulog sa Project Pristine si para Santa Cleanup Drive sang Damlaglang. Sino sa LGU ang aktibo nga partisipasyon sa mga stakeholders pamatuod sa ilang dedikasyon kag pagpalangga sa komunidad kag sa isla nga ilang ginakabig puloy-an. Nagalauman ang LGU Malay nga magapadayon ng espiritu sa pagbibigay, responsibilidad kag pagliusa para sa ginapabugal nga isla. Ang mga asosasyon na nagupod sa cleanup drive mo ang Boracay Photographer Association Incorporated, Boracay Water Sports Association, Malay Boracay Vendors, Peddlers, Mashus, Boracay Land Transport Multipurpose Cooperative, Boracay Sandcastle Makers Association, Motorcycle Operators and Drivers Multipurpose Cooperative, Malay Tour Guide Association, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Asukar ginadusok na bangin model eco site sa probinsya. Ang detalye sa berita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Recordado ni Governor Arturo Defensor Jr. ang plano nga himuon modelo sang ecological tourism sa probinsya ang Pandi Asukar sa Concepcion, Iloilo. Kadungan sini naghiwat sang senapol si Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod ang Provincial Tourism Office kag mga barangay officials ang Makatunaw, Tambalisa kag Talutuan, ang 3 ka barangay nga nahamtang sa isla. Suno kay Banyas, kinahanglan nga maimbentaryo ang mga tourism asset kay ibaluon ng mga kinahanglanan pa sa isla. Ginapaabot naman nga magahiwat-liwat sang senapol ang gobyerno probinsyal para tipunon ang mga plano kag siguraduhon nga ang roadmap nakalinya man sa mga kinahanglanon sa mga pumuluyo sang Pandi Asukar. Para sa Radyo Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang gilunsar sa Minaa Sustainable Livelihood Program con SLP Association ang isa ka eco-tourism project sa isa ka scenic river sa Minaa, Ibahay, Aklan. Una nga nagbaton ang asosasyon nga may 29 ka miyembro sa 526,000 pesos nga seed capital fund agud usaron sa konstruksyon sa floating balsa, cottages kag storage facility nga may gear kag materyales nga sarang mausar sa nunay tungay nga tourism activities. Akip sa pwede ma-eksperyensya sa mga turista ang authentic local food, floating cottage ride kag makabisita sa bago nga diskubrihan nga kuweba kung sa diin may araman sang local tour guides. Samtang nagpabutyag man ang ilang commitment ang Aklan State University Ibahay Campus paghatag sa technical assistance sa tourism practices kag hospitality management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natumod na ang technology commercialization section sa Department of Trade o kung Department of Agriculture Western Visayas nga mga mature na technology nga sarang matransfer sa mga kliyente nga mga manguma sini nga tuig 2025. Sino kay Ms. Nora Garpa, Senior Science Research Specialist, may aras ang panalawsaw sa mga controlled measure kontra fall armyworms sa mga mais pagtuon sa performance sang luya sa naglaing nga level sang corn cob solution, performance kag suitability sa mga solo varieties kag ang all soil fertility dynamics sang soybeans. Ginpahay ni Garpa nga kung matumod na ang mga teknolohiya, ila ini nga gina-document. Pagkatapos naghanda sila sa technology briefer guide sa mga protocol kag outcome sang teknolohiya. Kag kung maprobahan naman sa Regional Technical Working Group, nagahiwat sila sang Technology Forum.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa sa mga ginakabig na successful technologies ng Region 6 ang Batuan Technologies. Sunod kay Ms. Nora Garpa, Senior Science Research Specialist sa Usapang Agrikultura, may ara sa 5 ka startup adapters ang Batuan Technologies adto. Sa karon ang ginabuliga naman sa Department of Agriculture amo ang Batad Green Farmers Association sa Batad, Iloilo. Ginbayad ni Garpa sa programa nga nagahatag sang balor nga 2.5 million pesos nga assistance ang ahensya sa asosasyon para sa ila processing facility nga makasarang sa large-scale production. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa usapang agrikultura, mas ginpakilala pa ang papel sang Technology Commercialization Section sang Research Division sang Department of Agriculture Western Visayas. Sunod kay Ms. Nora Garpa, Senior Science Research Specialist sa dalam sang ila section, gina-transform ang mga panalawsaw, teknolohiya o kung mga imbensyon sa large-scale application. Sa sininga paagi, gina-scale up o kung ginapas ang kada produksyon kag serbisyo sa produkto. Ginpahid sa research specialist kalakip sa mga major nga tinutuyo sa technology commercialization section ang income generation sa diin ang mga manghuma nga nagagamit sa teknolohiya makaginansya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 140,000 pesos nga kita ang natipon sa ginhiwat nga Banwa Bugana. Gaysa ka product bazaar sa Banwa sang Libudian sang nagligad nga Semana Santa. Ang aktibidad nakabulig sa 24 ka micro, small and medium enterprises kag sa 65 ka manguma sang Banwa. Naibaluan nga lakip sa mga ginbaliga sa Banwa Bugana ang mga preska nga utan kag prutas sa boroso nga mapanyamis kag iban pa nga processed goods, handmade products kag souvenir items. Katuyan sa product bazaar nga mabuligan ang mga local MSMEs, producer kag mga manguma nga mas mapakilala ang ilang mga produkto sa merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Enro Negros Occidental ginasaulog ang Earth Day 2025 sa MKNP Wasay Ranger Station. Nagabalik si Hope Torrichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Wala nagpaulihi ang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources, Negros Occidental sa pagsaulog sa Earth Day 2025. Ang selebrasyon sa opisina ginhiwat sa Mount Canlaon Natural Park, Wasay Ranger Station. Sa diin pila ka aktibidad ang ila ginpatigayon, lakip ng ceremonial tree planting and tree growing activity sa diin Sanday Penro Joan Nathaniel Gerangaya, Park Superintendent Philip Lechoncito, kag mga section chief nagtanom sang napulo ka puno sang yakal nga nagasimbolo naman sang ila commitment nga pangapinan ang katunggan kag ikampanya ang reforestation. Magluwas diri may ara man sang Eco Amazing Race nga ginhiwat isa ka eco team building competition sa diin ang mga participant nagpakita sang teamwork kag ang ila ihibalo sa environmental knowledge pinaagi sa educational challenges. Ang tema sang selebrasyon sini nga tuig, Our Power, Our Planet. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tapusan nga balita sa makaligay nga 24 oras, nakabalhag ang PVOC sa Pitoka volcanic earthquake sa Bulkan Canlaon nga tugtog karon yara sa Alert Level 3 kung magmatic unrest. Sang Abril 22, naglabot naman sa 1,869 katonelada kada adlaw ang sulfur dioxide flux ng bulkan. Bangod sa nagapabili nga pamahog dala sa bulkan, ginadilian pa ang pagpalipad sa anuman nga aircraft sa summit sang Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 28 na sa hapon. Nagamuyan to ang mabalita na tipon kaginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners, buwas buwan daw sang Miyerkules, Abril 23, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknika, Engineer Roy Louie Gaipang sa studio, na Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita sa ngalan ni Paul Tarosa. JP Herbas, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.